Sa iba't ibang larangan ng buhay, nangangailangan tayong maglaan ng oras, salapi at ng dedikasyon. At isa na dyan, ang pagiging inventor. Sa ganitong pagkakataon, ibig namin kayong dalhin sa mundo ng mga inventor para makita natin kung ano ang kanilang mga perspektibo sa buhay. Yan ang ating tututukan ng Spotlight. Hindi hadlang ang kahirapan sa isang taong masikap at punong-puno ng pangarap. Ito ang naging pananaw sa buhay ng isa pang ipinagmamalaking inventor ng bansa, si Francisco O. Pagayon, na mas kilala sa tawag na Popoy. Siya ang kasalukuyang presidente ng Filipino Inventor Society. Nang masakop ng bansang Hapon ang Pilipinas, doon nagumpisang maranasan ng pamilya ni Popoy ang masalimot na kabuhayan. Nung panahon na nga po, nagkahigpitan, nagtago ang tatay ko na parang parang nawalan siya ng gana na sa paghahanap buhay dahil lahat ng pinundan niya during that time, talagang nawala hanggang sa pati yung mother ko. Yun, medyo kami magkakapatid ngayon, medyo nagkahiwa-hiwalay din, parang natira yung mga ibang kapatid ko sa mga kamag-anak namin. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan upang siya'y magsikap. Doon nabuo ang kanyang kahilingang maisaayos at mapagtagpong muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung bata pa kasi ako, pangarap ko na kung paano ko bang maibabalik ang pamilya ko sa isang bahay, no? Sa isang lugar. So hiningi ko sa Panginoon yun Taga-pintura ng mga bahay, taga-linis ng sapatos ng mga guro, nagbebenta ng mga supot na papel at mga comics. Ilan ito sa mga napagdaanan ni Popoy upang kumita ng salapi. At sa tulong ng mga kaibigang may kaya sa buhay, kaya't nakaraos sila sa araw-araw. Yung mga barkada ko, yan, sila Johnny Delgado, mga kababata ko yan Yung anak ni Pempe Padilla, Jose Padilla Jr., si Pempe III, kung tawagin. Yung mga barkada ko yan, pero ako yung talagang tinitingala at kinikilala nila dahil sa kausayan ko magsayaw nung araw ng bata ako. Kaya yun, napamahal ako sa mga barkadang mga may pera, mayayaman. Kaya alaga rin nila ako. Kaya natutuwa ako lahat ng aking mga pinagdaanan, pinagsamahan ng mga tao. Talagang minahal ako at talagang inalagaan nila ako. Bata pa lang ay kinakitaan na siya ng kanyang mga guro ng kakaibang talento. Ngunit dahil sa salat sa pera, ay naging dropout student siya ng City College of Manila. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi sa hirap din ng buhay. Sabi nga nag-high school ako isa uniforme ko Pag-uwi ko ng bahay, medyo punit-punit pa nga yung pantalon na kaki natin nung araw. Pag-uwi ko, lalabad mo, paplansyahin mo kinabukasan, pasok ko na naman sa eskwela. At ang ginagawa ko nga sa eskwela, bago pa mag-umpisa yung oras namin, umiikot ako sa mga teacher, sa mga profesor, nagsasiyahin ako ng mga sapatos nila Mahirap man ang kinagis ng buhay ay hindi nawala ng pag-asa si Popoy. Ginamit nito ang lahat niyang magagawa upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Dahil sa matinding paniniwala sa may kapal at dahil sa pagiging maabilidad, ay dumating ang magagandang oportunidad para sa kanya. Naging bahagi siya ng pambansang pulisya at nakapasok rin sa media. Nag-umpisa na yung pagsibol ng pagkilala sa akin ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. At ako naman talagang pinangatawan ng naman yung lahat ng aking magagawa para matuwa sa akin ang lahat ng aking pinagsisilbihan during that time. Patawa ng Diyos, yun ang nangyari. At sa panahon ng minsan nagigipit pa rin kami dahil hindi naman pwedeng habang panahon yung amo mo nasa mabuting kalagayan din Minsan yung amo mo nawawala din, tapos mawawalan ka na naman ng trabaho. Patuloy na naman ako sa paglaban sa buhay. At ang pinakamagandang kapalaran para kay Popoy ay nang makilala ang kanyang mga produktong hindi niya inakalang mga imbensyon na pala. Hindi naman ako gumagaya sa iba, basta dinidevelop ko lang, unawa ron, meron akong katulong na
na industrial designer, lahat naman ng konsepto sa akin ang gagaling, binubuo niya, pinoprototype, hanggang sa na-market namin. Marami rin kaming nabuo na produkto nyon. Dahil na rin sa karanasan sa pagpupulis, kaya't marami sa mga imbensyon ni Popoy ay nakatutulong upang masugpo ang krimen at umaagapay sa kabuhayan ng maraming magsasaka. Kabilang narito ang Probaton na simula pa noong 1997 ay siya ng basic equipment ng ating mga PNP personnel bilang pangdepensa sa masasamang loob. Kaugnay nito ay pinarangalan si Popoy ng bansang Amerika sa ginanap na RPUS Trade Exposition noong 1996. Iginawad sa kanya ang Great Achievers Award dahil sa pagkakalikha niya ng Probaton. Nakagawa rin siya ng solar drying trays upang madaling mapatuyo ang sinasakang mga palay. Napagaan nito ang trabaho ng ating mga magsasaka na kung susumahin taon-taon ay may umaabot sa 15 bilyong pisong halaga ang mga hindi napatutuyo at nasasayang na mga palay tuwing tagulan. Ayon kay Popoy, kung ikukumpara sa mga naglalakihang mga bansa, ay tunay na angat ang galing ng mga Pinoy. Ang kailangan lamang ay suporta ng kapwa Pilipino, lalo na ng gobyerno. 2003 to 2006, nung ako'y maging presidente, during that time, bago pa ako naging presidente, naging director, naging vice president ng Filipino Inventor Society. So halos kilala ko ang lahat ng mga miyembro ng aming samahan. At nakita ko ang iba't ibang invention nila na talaga namang kung bibigyan ng suporta ng ating pamahalaan, makikita ko talaga na biglang aasenso ang ating bansa. Ang nagiging problema natin, yung magagaling na inventor natin, magagaling na invention nila, napupunta na ng ibang bansa. Oo, nabibili at magugulat ka na yung palang produktong binabalik sa atin dito, Pilipino pala ang isang nagbuo niya. Ilan pa sa kanyang mga imbensyon ay nag-aantay lamang ng pagtangkilik at pagkilala ng pamahalaan. Ngunit ayon kay Popoy, hindi magiging dahilan ang anumang klase ng panggigipit upang kanyang paghusayan ang paglikha ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ang mahalaga ngayon para sa ating inventor ay naiahon at nabuo niyang muli ang kanyang pamilya. Sa ngayon, kung tatanungin mo, sino ba si Popoy Pagayan? Si Popoy Pagayan is simpleng tao. Simpleng tao na hindi naghahangad ng dami ng salapi na para hawakan namin. Hindi. Masaya kami. Mas gusto ko nga yung meron kaming dinadaan ng mga problema. Ako lang. Kasi sabi ko nga alam mo itong bansa natin, napakaswerte nito compared to other bansa. Dahil sila, talagang sobra-sobra ang sagana nila Pero ang kalooban nila lahat naghihirap. Hindi kagaya natin dito sa Manila, hindi kagaya natin dito sa ating bansa. Kahit na sabihin natin marami naghihirap dito, pero masaya sila kapag nagsasama-sama ang kanilang pamilya. Yun ang aking tanggap sa aking pagkatao. Be honest, at saka pinaka-importante sa akin yung respeto. Pag nirespeto mo ko, babalik ka ng sobra-sobrang respeto. Yan ang Popoy. Sana po ay may natutunan kayo sa ating pagtatanghal ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod na Lunes, kung loloobin ng Panginoon, magkita-kita tayong muli at abangan ninyo kung ano na naman ang ating tututukan ng Spotlight.